Dok, good morning po. Magandang umaga po, nanay. Gusto ko po sana, Dok, magpa-check up. Kasi hindi ko makahinga. Masakit sa dibdib ko eh. Ganun po ba, nanay? Nanay, ganito po. Kailangan niyo pong magpa-x-ray, kailangan mong magpa-ECG, pa-examine na rin natin ang dugo niyo. Okay po ba? Kung kaya po, tansyahin natin ang gagastusin niyo mga 2,000 piso. Tignan yun eh. Wala nga po akong kapira-pira, Dok. Ang dala ko lamang po, Dok, yung PhilHealth. Ay, wala po ako dito, Dok. Wala po akong pera po. Naku, nanay, kahit po kasi may Ito po, Dok, PhilHealth ko. Kahit po may PhilHealth ka, wala pong x-ray machine ang ospital, wala po tayong ECG machine. Kaya po, sa labas na lang po kayo magpagawa. Ano? Sa labas? Ikalayo-layo ko na nilakad ko, labas na ng pinanggalingan ko. Tapos, tuturo niyo pa rin ako sa labas. Ay, wala nga po akong kapira-pera eh. Saan mo kukuha? Ito na nga po ang pera ko, PhilHealth. Naku, wala ako talaga, nanay. Mamatay na po ako, Dok. May hindi ako makahinga. Masakit ang dibdib ko. Ibalik po ninyo yung PhilHealth kay Secretary Ona. Tanungin ninyo kung anong gagawin po ninyo sa PhilHealth card na yan. Ganun po ba? Eh, kasi sabi po nila, pag may PhilHealth, ito na ang remedyo. Makakalutas na sa karamdaman ko kaya wala akong pera. Parang awan niyo na po, Dok. Bakit po gano'n ang sagot niyo? Wala po akong kapira. Wala. Ibig po sabihin, wala po palang kwenta itong PhilHealth na to. Ibig sabihin, PhilHealth, mauwi na naman sa PhilHealth. Wala po yung kwenta. Ang huli pa, wala naman kwenta kunin itong PhilHealth na ba? Wala pa po naabang. Ano po ba? Nakita nyo na ang eksenang ito? Ito po ang kalagayan natin ngayon sa ating mga ospital. Walang gamit, walang gamot, nakapagod na nurse at mga doktor. Samantalang lumalaki po ang pangangailangan at lumalala ang kalagayang pangkalusugan ng ating mamamayan. Ang pilit na inilalako ni Noynoy Aquino sa atin ay mga lason. Ito ang mga lason na public-private partnership at ang PhilHealth. Buong pagmamalaki nung nakaraang buwan, birang pamuna at regalo di umano para sa SONA ni Noynoy Aquino ang pagpapalaki ng mga benepisyo sa PhilHealth. Pero ano po ang gagawin natin sa PhilHealth kung itong ating mga ospital ay wala ngang mga gamit? Kung kulang ang mga nurse at doktor na haharap dun sa mga milya-milyang mga nakapilang pasyente sa ating mga pampublikong ospital. Pero sabi pa rin ni Noynoy, walang problema dyan. Magkakagamit na ating mga ospital dahil bibili na ang mga negosyante at sila ay mag-i-invest na sa ating mga ospital. Pero naintindihan ba nila ng mga investment at negosyo sa mga ospital ay hindi maaari? Dahil ano ang ibabayad ng ating mga pasyenteng mahihirap? Mamamatay na lang nila ang mga kagaya ni nanay sa pag-asa at sa panloloko nitong si Noynoy Aquino at Secretary Ona. Nabubuti ang kalagayang pangkalusugan ng mamamayan dahil sa PhilHealth at PPP. Ngayon pong SONA, asahan natin dahil daw pagkatapos maging corruption buster ni Noynoy Aquino, siya raw ay magiging champion ng kalusugan ng mamamayan. Maniniwala pa po ba tayo sa ganitong mga pahayag ni Noynoy? Saksi po tayo sa araw-araw sa mga pampublikong ospital kung paano naging kaawa-awa ang kalagayan, bumumunta sa mga ospital sa pag-asang gagaling ang ating mga pasyente, pero umuwi po silang luhaan at lalong malala ang sakit. Kung kaya po, ang mga pahiwatig ng Malacanang na ang mga katulad nating nagsasabi na ang privatisasyon ay hindi mangyayari sa mga ospital kung hindi korporatisasyon daw, ayan, nabubulol na rin ako. Wala pong pagkakaiba ito. Magkaiba ng spelling pero pareho lang po ang ibig sabihin. Patatakbuhin parang negosyo ang ating mga ospital. Kung kaya po, sabay-sabay nating isigaw, privatisasyon! Tutulan! Labanan! Wag tayong tulutan!